Okay, so good day everyone. So today we will be having a, a discussion about ship organization. So ano yung sino-sino yung mga nasa barko? Ano yung mga duties and responsibilities nila and other mga informations about the ship organization. So let's start. Okay, so first, we will talk about the crew structure. So, sino yung um, pinaka-head sa barko, sino yung susundin mo. Okay, so meron tayong ranking system yan. And then shifting, yan yung mga duties, usual duties ng mga barko, yung kung anong oras yung duty ng fourth engineer. So, sino yung possible kasama ni fourth engineer sa duty niya, third engineer, and other officers. Okay. Okay, so sa shifts natin or sa work shifts natin, so this is the usual setup. Depende na lang sa barko kung kumpleto yung tao nila or kung meron silang third engineer, second engineer, fourth engineer. Kasi yung ibang mga barko, isang second engineer and isang fourth engineer. So yung trabaho ng third engineer at fourth engineer naka-merge lang. So minsan third engineer lang, walang fourth engineer. So, ganun yun. So, depende. Okay, for example, kung sa deck naman, meron tayong, kung may fourth engineer sa engine room, sa deck, or sa nautical department, or sa deck department, meron naman third officer. And then, kung may third engineer sa engine, sa taas naman is merong second officer. And then, pag may second engineer, may chief mate or first officer. Okay? So, may ibang barko na yung tawag nila sa third officer nila is uh, third mate. Third mate, second mate, chief mate. Okay, may iba naman chief mate, may iba tawag naman is first mate. First officer pala. Okay, so depende sa barko. Okay, so ito yung mga duty ng mga officer. So, yung nag-duty sa taas, sa bridge, is the second officer, while yung nag-duty naman sa engine room is the third engineer. So, usually, yung oras nila is from 0 to 4 ng umaga, or 12 to 4 ng umaga, and 12 to 4 ng hapon. So, may ibang barko, siyempre, yun yung duty time mo, and then, meron ding overtime. So, yung mga may ibang barko na yung overtime ng mga second officer and third engineer is around 10 to 12 ng umaga. Yun yung overtime nila. Kasi, for example, nagjo-duty ka sa engine room, ikaw yung third engineer doon, so hindi mo pwedeng gawin yung mga trabaho na malayo sa engine room kasi duty ka. Ikaw yung officer in charge dun sa engine room. Example, punta ka na emergency generator, gagawa ka ng maintenance. Yung emergency generator is malayo yun sa engine room. If ever may problema sa engine room, hindi ka makakatakbo agad doon. Diba? So, as duty engineer, kailangan nandun ka palagi sa engine room, nandun ka sa engine control room, and then kung may trabaho ka, dapat nandun lang sa engine room. Hindi ka pwedeng magtrabaho na malayo dun sa place na kailangan mong bantayan. Kasi ikaw ngayon duty. Diba? Okay, kaya may overtime. If ever may trabaho ka na very far or malayo sa area of responsibility mo or sa area na sa engine room, so pwede yun. Kasi hindi ka naman duty nun. 4 to 12, 10 to 12 na overtime mo, iba yung naka-duty nun. Baka yung naka-duty nun is si fourth engineer. Di ba? Okay? That's it. Pero if ever naman na in case na kailangan mo lang gawin yung trabaho, kahit na malayo sa engine room, kailangan magpaalam kay chief engineer. For example, sa chief engineer muna yung duty. But, since duty mo yun, mas may responsibility ka pa rin dun sa engine room.
or kung may anong mangyari doon. Okay? Okay, so kung yung duty ng second officer and third engineer is 12 to 4 ng umaga and 12 to 4 ng gabi, 12 to 4 ng madaling araw yun, di ba? So, mahirap dumilat yung mata pag ganon. So, yung gagawin natin, para hindi ka makatulog sa duty na yun, parang graveyard shift yun. So, kailangan may trabaho ka. Gawa ka ng, kailangan may ginagawa ka. Okay? So, pero hindi kailangan na very, tawag doon, yung trabaho mo is too much naman, binubog mo na sarili mo, tapos, si 12 to 4 yun, tapos pag may nangyari, hindi ka na makagalaw kasi pagod ka na. Kailangan nating isipin na sa duty na 12 to 4 ng madaling araw, tulog lahat ng mga kasama mo. So, ang ganda ng mga naghinip nila, ba ikaw yung naka-duty, di ba? So, tulog sila. In case of emergency, wala kang matatawag agad. Pwede mo silang tawagan through phone, pero yung pag-iisip na tulog pa, di ba? So, kailangan pag duty mo is madaling araw, you should preserve your energy. Gagawa ka lang ng konti, mag-maintenance ka ng konti, pero you should conserve your energy kasi in case of emergency, wala kang matatawag ng mabilisan. Okay? Next, after ng duty mo, syempre, papalit yung first officer and second engineer. So, pag alas 4 na ng madaling araw, syempre, 30 minutes before na matapos yung duty mo, yung next na engineer or second engineer or first officer, syempre, pupunta na sila sa bridge or pupunta na sila sa engine room. So, second engineer, pupunta na sa engine room, ikot na yon, i-check niya kung okay lahat bago niya kukunin yung duty mula sa'yo. Okay, if ever na may problema, so pwede niyang sabihin sa'yo, then pwede mong i-rectify. Pwede mo i-rectify in case na kailangan talaga. Pero if ever na di naman siya emergency or di naman siya ipag bukas na or maya na lang sa overtime mo gawin, so okay lang din. And then, may mga standing orders or may mga sinabi si engineer na kailangan mo sabihin ka second engineer, so ibigay mo yung information. Okay, ipasa mo. Para alam ni second engineer kung ano yung mga standing orders ni chief engineer o kung may mga may mga bilin si fourth engineer sa'yo nung duty niya kagabi, pag mo siya palitan, so sabihin mo rin yun kasi second engineer. If ever may mga problema, lahat, sabihin mo kay second engineer. Okay, so sa duty ni second engineer is 4 to 8 ng umaga and then 4 to 8 ng hapon. Okay? And then, yung overtime niya naman, actually, yung second engineer, nag-overtime, since 4 to 8 siya, nag-overtime siya 8 to 10. Ganun yun. So, pwede rin na 10 to 12. So, depende na yun sa style na, or 9 to 12. O mag-breakfast muna after 8, breakfast, and then balik trabaho, overtime, 9 to 12. Okay? And then, si second engineer din, siya yung nagbibigay ng mga standing orders or mga trabaho sa mga officers. So, pwede siyang maglagay dun sa job order nyo. So, lagay siya dun ng mga trabaho. Then, basahin nyo lang yung mga trabaho na yon. Or, pwede rin kayo mag-suggest ng trabaho kay second engineer. Ito yung gagawin ko, Sir, or second engineer. Ito yung gagawin ko ngayon. So, pwede mong gawin yun. Ang kagandahan nun, pag ikaw yung nag-suggest ng mga trabaho is, ibig sabihin, proactive ka na engineer. So, good points yun. Kasi, hindi na mahirapan yung second engineer. Ano kaya ipapagawa ko ay third? Ano kaya ipapagawa ko ay fourth? Kusa ka nang nagbibigay ng trabaho. And then, proactive ka. Hindi ka yung sa mga
laro is pabigat. Hindi ka pabigat sa second engineer. Pero, if ever na may mga mas importanteng gustong ipagawa sa second engineer, pwede niyang ilagay doon sa job order na ito muna yung priority. Then later na yung mga gusto mong gawin. Okay? Kasi alam ni second engineer kung ano ang mas priority na matrabaho, ano yung less priority. Okay, so that's for second engineer. And then for, after ng duty ni second engineer, 4 to 8, syempre, 30 minutes before 8 o'clock, so, pupunta na ng engine room sa fourth engineer, ikot na doon, check na niya lahat. And then, kung may problema, pwede niyang isabihin kay second engineer, bago niya kunin yung duty. Okay, so responsibility pa yun ni second engineer, so gagawin mo na yun ni second engineer. And then if ever na pag ganito may mga duty, syempre kailangan may kasama ka. Usually yung second engineer, kasama niya is oiler. Yung third engineer naman, usually kasama niya oiler din, o minsan wiper pa. Okay? Kung may fitter naman, okay, pwede rin fitter yung kasama mo sa duty. Okay, so depende na sa top management or depende na kay second engineer and chief engineer, sino yung ibibigay sa iyo, si oiler ba, si wiper ba, sino ka duty si second engineer, si oiler ba, wiper ba, may fitter ba, or like electrician ba. Okay, so kailangan pag may duty ka, kailangan may kasama ka. Si kadete, si second engineer, pwedeng kasama si kadete. Okay? Okay, so after ng duty ng second engineer, syempre, pasok naman yung si fourth engineer. So, fourth engineer, and then sa taas naman, chief mate, or sa first officer, chief mate, after ng duty ng chief mate, so, papasok naman si third officer. May mga ibang barko pala na mayroon silang junior officer. So junior officer na yung duty ni third officer, and then yung sa duty naman ni second mate, si third mate yung duty, and then yung sa duty ni chief mate, si second mate yung duty. Si chief mate naman wala nang duty kasi doon siya sa kubyerta or sa deck. So may mga trabaho din doon. Okay, so si chief mate kasi yung nagma-manage o bahala sa mga gawain sa deck. So siya yung head ng mga OS, AB, kung mga anchor vessel, meron tayong mga pumpman, meron tayong mga bosun. So, sa bosun, and yung nagbibigay ng trabaho sa bosun, si chief mate yun. Okay, usually sa taas, sa deck department, usually yung duty nila, may kasama silang OS or ordinary seaman and AB or able-bodied seaman. Usually may kasama silang AB and OS sa duty nila gabi. So, for lookout. Pero, minsan, pag umaga, yung AB and OS is kasama ni chief mate. Then, si kapitan naman yung nasa bridge minsan, masama sa duty officer. Okay, so after nun, duty naman ni fourth engineer and third officer is 8 to 12 ng umaga and 8 to 12 ng gabi. So, palitan-palitan lang ng duty. So, mind you, kailangan pag tinanggap mo yung duty, ibig sabihin, responsibility mo na yon. So, much better, 30 minutes before na mag-start yung duty mo, umikot ka na sa engine room, tingnan mo kung okay lahat, bago mo tanggapin sa palitan mo. Or so, papalitan mo. Diba? So, kung ikaw si fourth engineer, papalitan mo si second engineer sa duty, kailangan okay lahat bago mo tanggapin. Kasi pag tinanggap mo yan, tapos hindi mo alam, may problema pala, and nagka-problema pa lalo, okay, so duty mo na yon. So, ikaw na yung responsibility doon, baka si yung second engineer na pinalitan mo is tulog na or nagpahinga na. So, hindi mo na siya pwedeng i-blame. So, sa barko naman, wala naman tayong blaming system naman. Kaya, kung duty mo, kailangan mong check maigi. Responsibility mo na yon. Okay? So, kung may problema, pwede ka tumawag kay chief engineer, o patulong ka kay second engineer or third engineer. Pero, better,
kailangan mo rin tingnan kung nakapagpahinga na yung tao. For example, yung duty ni third engineer is madaling araw, di ba? 12 to 4 ng madaling araw. Grabe naman. Tapos, nakatulog siya ngayon, alas 4. Prangko na siya. Nakatulog siya ng 4:30, nakatulog na siya. Tapos, ginising mo ng alas 5 ng umaga. Grabe ka naman. Hindi mo naman pinagpapahinga yung tao. Tapos, yung tulong na kailangan mo is hindi naman pala ganun kabigat. Magpapatulong ka lang na buhatin yung buhatin? Fuel pump, for example. Tapos ginising mo yung tao, wala pang tulog, madaling araw, graveyard shift. Tapos ginising mo, grabe ka naman. Okay, so isipin mo rin na kailangan din magpahinga ng mga engineer. So kung yung trabaho na kailangan or kung magpapatulong ka and then kaya naman ng oiler, patulong ka sa oiler, wiper. Okay, pag di kaya, chief engineer. Okay, pag emergency na talaga, syempre, kailangan gising lahat. So, ganun yun. Okay, next. So, here are ito yung usual na setup natin sa barko. So, yung nasa pinakataas is the captain. So, the captain is the overall in charge of the ship. So, siya yung representative ng owner. So, kahit na may sumampa na technician, may sumampa na pilot on board, kahit na may sumampa na superintendent, or ano ba yun? Ano pa? Or mga evaluators, auditors, kahit na may sumampa na mga ganon, superintendent, so, overall, in command pa rin ng barko is the captain. Hindi mo pwedeng i-override yung captain. Not unless kung pinauwi mo na. So, for example, ikaw yung superintendent ng company, tapos siya yung kapitan, syempre, siya pa rin yung overall in command ng ship. Kung gusto mong ikutin yung barko, tapos ayaw niya, wala silang magagawa. Magagawa lang nila, okay, palitan nyo yung kapitan kung gusto nyo na kayo yung masusunod. Gusto nyo, kayo ang magkapitan. Okay? So, kapitan lang din yung may authority na abandon ship. So, kung, for example, during emergency, may sunog, tapos hindi na pwedeng salvage yung barko, kapitan lang yung pwedeng mag-dictate or mag-announce na alis ka ng barko. Okay, next is, meron tayong dalawang department, the deck department and the engine department. So, magsimula tayo sa deck department para later na tayo sa engine. Okay, sa deck department, meron tayo under the captain is the chief officer. So, yung chief officer naman, usually, depende naman yan sa company talaga. Depende din yan sa kanilang mga style or kanilang rules. So, those chief officer, sila yung hala sa deck. So, for example, may mga kalawang na yung mga tubo, mga railings dun sa deck. So, chief officer yung bahala dun. So, gagawa lang siya magpapatrabaho lang siya sa mga bosun, pumpman. So, ito, gawin nyo, OS, AB, pwede niyang bigyan nyo ng trabaho na, ito, linisan mo to, then pagka natanggal na yung kalawang, pinturahan mo, ayusin mo. Okay? So, sa deck. More on sa beauty or sa aesthetics ng barko. Pero pag more on sa mechanical na or sa electrical, so, syempre, hindi na yun trabaho ng chief officer. Okay, so, under the chief officer, meron tayong second officer, third officer, or yung iba, first mate, second mate, third mate tawag. Second mate and third mate tawag. And then yung iba, meron pang junior officer. And then, meron din deck cadet. So, yung deck cadet is under kay chief officer yon kasi lahat ng parang si chief officer kasi yung pinaka-mentor ni deck cadet.
siyempre, pwede siyang turuan ng ibang officers din, and then captain. Okay, so yung cadet, so yung trabaho ng cadet is to learn, to practice, learn para maging officer siya someday. So, pagbalik niya, kailangan ready na siya to become an officer after 1 year of cadetship. Okay? So, kung ano yung papatrabaho ni chief officer sa cadet, kailangan sundin ni cadet. Kasi, wala naman sigurong ipapagawa si chief officer na magiging way or wala naman ipapagawa si chief officer na magbibigay ng disgrasya sa'yo. Kasi pag na-disgrasya ka, sagutin ka ni chief officer. Siya yung sasagot na nagot. Okay? Pero, syempre, kailangan din natin i-check kung safety first talaga. Okay, so kung may trabaho ibibigay si chief officer, and then ikaw na mismo yung hindi nag-check ng safety, so syempre, may nangyari sa'yo, nanagutan ka ni chief officer, pero naputulan ka ng paa, so hindi ka na makasampa next time, di ba? So, meron ka pa rin responsibility sa sarili mo. Okay? Next, under the chief officer is the second officer. So, yung second officer or second mate, usually sila yung nagme-maintain ng passage plan ng barko, kung saan ano yung ruta ng barko. Sila usually second officer, and then yung mga bridge navigational equipments, so usually kay second officer yan. And then third officer naman, siya yung sa mga safety, like for example, yung mga fire extinguisher, maintenance. Pag maintain ng mga fire extinguisher, ng mga life buoy, life ring, so usually under yon kay third officer. And the next, we have here the bosun. So bosun, so usually yung bosun, siya yung pinaka-head ng ratings. So, para siyang officer din. So, ang tawag sa kanya is petty officer. So, yung petty officer na bosun and pumpman. So, yung trabaho ng bosun, siya usually yung nagme-maintain ng paint locker. And then, so, kung hahanap ka ng mga pintura, gusto mong maghingi ng pintura, kay bosun. And then, since petty officer siya, siya rin yung bahala sa minsan yung mga lubid is under kay chief officer. Mga lubid under kay bosun din. So, pwede niyang magpatulong siya sa OS, AB during pag gusto nilang i-maintain yung or i-check nila yung mga lubid. Okay, while sa pumpman naman, siya yung bahala sa mga pumps and other mechanical equipments dun sa deck or sa deck. Okay? So, kung may mga problema, pwede siyang pumunta kay chief engineer, magpatulong. Okay, pwede siyang pumunta kay chief officer, magpatulong. Okay, so usually, pag kaya naman ni pumpman, so, bibigyan lang siya ng kasama o siguro or AB para gawin yung trabaho. Yung greasing, grasa. So, paglalagay ng grasa sa mga winch, mga moving parts dun sa deck. So, pumpman na trabaho na yon. And then we have the able seaman and the ordinary seaman. So, sila yung parang support staff. So, kung kailangan ng tulong ng pumpman, ng bosun, ng second officer, third officer, or chief officer, chief mate, pwede kang patulong sa AB, OS. Okay, and then sa bridge naman, during maneuvering, minsan yung nagtitimon or humahawak nung timonel or nung manibela is yung AB. And minsan, tinitrain nila yung mga OS na kailangan marunong din silang humawak ng manibela ng barko. Okay? While yung captain, habang maneuvering naman, yung captain, siya yung nagbibigay ng
signal kung ano ba, port side, starboard side, ilang degrees. Okay? So, while yung nagtimon, syempre yung ABOS. And then, syempre, kailangan din, marunong din magtimon yung boson and pumban. In case na pag di alam ni ABOS, so, meron pang pumban and boson na pwedeng humalili. Pero, usually sa EB talaga ang trabaho yan. Okay? Next, we have the catering department. So, sa catering department, meron tayong chief cook or chief steward. And then, meron tayong cook. O, may additional cook pa. Yung iba, isang cook lang. Then, isang messman or steward. So, chief cook or messman lang. Yung nasakyan ko, isang chief cook, isang messman lang. Pero sa iba, meron silang maraming mga chief cook, maraming mga messman, depende sa laki ng barko. Especially sa mga cruise ship. Kasi may mga maraming tao doon. Okay? So, may ibang barko na yung chief cook and messman is direct to the captain. So, di nadadaan ng chief officer. Merong ibang barko na ganun. Kasi, si chief officer medyo malaki na yung trabaho niya. Marami na yung scope na hinawakan niya. So, yung sa foods naman, pwede na kay kapitan yan. Okay. Next, part of the ship organization. Meron pa pala dito sa engine side. Kalimutan ko. Sorry. Okay, so sa engine side naman, the head of the engine department is the chief engineer. So overall in command sa engine room, chief engineer. If ever in doubt, duty engineer ka, may problema ka, may mga tanong ka, if ever there is doubt, always call the chief engineer. Kahit na madaling araw, tawagan mo, walang problema yan. Kasi si chief engineer, wala namang duty yan. So, anytime, 24 hours, pwede mong tawagan. Okay? Ang telepono lang yan. Ganun lang, kabilis. Okay? Sasagutin ka naman or bababa siya ng engine room, depende kung kailangan. And then, during emergency, yung officer or yung engineer lang na pwedeng mag-activate ng carbon dioxide na pampatay ng apoy sa engine room is the chief engineer lang. Hindi pwede yan galawin ng oiler, wiper, kadete ng other engineer. Not unless kung hindi na capable si chief engineer, possible si second engineer na yung pwedeng mag-activate nun. Kasi sila yung senior officer, sila yung mas nakakaalam kung kailangan na ba gawin yung last resort. Ito yun na yung pinaka-last na option mo para mapatay mo, maapula mo yung apoy sa engine room. So, CO2. Okay? Ano pa? Yung responsibility ng chief engineer is siya rin yung medyo maingay dito. Okay? So, responsibility ng chief engineer, siya rin yung nagbibigay ng mga evaluation sa mga crew. So, kung hindi maganda yung trabaho mo, bibigyan ka ng low performance. Kung maganda yung trabaho mo, bigyan ka ng high points. Okay, so good performance. Okay, chief engineer yun. And then, during maneuvering, kailangan parate nandyan si chief engineer. Para in case na may mga problema sa main engine, so, agad nandyan siya para mag-guide sa atin. So, mag-guide sa duty engineer. And then, sila, syempre, pati yung chief engineer, kailangan sila din yung minsan gumagawa ng mga trabaho na di na kaya ng duty. And then, yung mga noon reports, yung mga nag-calculate ng mga fuel consumption ng barko, kung may fuel pa ba kayo sa barko, or kailangan na mag-order, chief engineer na rin yun. Trabaho na ni chief engineer yun. Okay? And then we have next the second engineer. Second engineer is the person in command of the crew ng engine. So, kung may mga gustong ipatrabaho sa chief engineer, ibibigay niya kay segundo, then si segundo na yung bahala na mag-organize ng mga trabaho para ibigay niya sa third engineer, sa fourth engineer,
kung may trabaho sa kadete, para matuto, okay. Second engineer na yung hahawak ng lahat ng yon. So, parang si second engineer, yung bridge mula kay chief engineer papunta sa mga crew. Pero, syempre, pwede ka rin magtanong diretso kay chief engineer. Okay, so second engineer bahala sa duties and responsibilities nyo. So, si second engineer na yung nagdi-disseminate or nagsesegregate ng mga trabaho. Para naman hindi bugbog yung isa, pantay, nag-share lang kayo ng trabaho, hindi mabigat. Diba? Then, syempre, yung duty ng second engineer, ano yun? 4 to 8 ng umaga and 4 to 8 ng gabi. So, usually, yung mga duty na yan, meron lang yan kung manned yung barko mo or kailangan palagi may tao sa engine room. Kung may mga barko na unmanned, so, syempre, pag unmanned yung barko, yung duty is palitan every day. So, kung duty ngayong araw is yung noon until next noon is si second engineer, ang pupalit naman is fourth engineer and sunod is third engineer. Palitan ganun. Pag unmanned yung barko nyo. And then, yung trabaho nyo, pag unmanned is umaga hanggang hapon lang. So, for example, 7 a.m. to 5 p.m. or 8 a.m. to 5 p.m. Ganun yung trabaho pag unmanned. And then, pag after 5, pahinga na. So, if ever may mga alarma naman, mag-aalar lang yan sa kabina ng duty engineer, duty officer. O, alarma lang doon sa kabina and then bago, hindi mo nang puntahan sa baba. So, pag nag-alarma yan ng alas 12 ng gabi, syempre, kailangan tumakbo ka agad. Kailangan din, tumakbo, kailangan safety, baka madulas ka. Okay? So, hindi mo rin pwedeng i-delay masyado. Tagalan mo yung pagbaba. Tagalan mo bago i-acknowledge yung alarm, bago mo tanggalin ang alarm. Kasi pag hindi mo yan na-acknowledge ng ilang mga minuto, medyo matagal yan na hindi mo ma-acknowledge, so aalarma sa buong barko. So, magigising lahat. Tapos, yung problema lang pala is, namatay lang pala yung namatay lang pala yung isang bomba, tapos hindi naman siya critical, tapos nagising lahat. So, yun yung hindi maganda. Kasi nagising mo lahat ng tao. So, mas maganda, ma-acknowledge mo agad yung alarma, mabasa mo doon, then rectify mo. Pag okay na, wala nang problema, balik ka, tulog naman ulit. Pag nag-alarma na alauna, balik ka naman doon, baba. So, mas maganda, duty, mas maganda pag unmanned, mas maganda talaga pag walang mga alarma. So, kailangan kung may mga problema, kailangan i-rectify na natin bago maggabi. Diba? Para mahimbing din yung tulog mo as the duty officer. Okay, so another one is second engineer. Si second engineer, siya, yung maintenance niya is more on the main engine. Second engineer, bahala sa main engine. Next, we have the third engineer. Third engineer, siya yung bahala sa auxiliary engine or sa generator. Siya yung bahala sa emergency generator. Minsan, siya pa yung bahala sa boiler. So, yan yung usual na mga trabaho ni third engineer sa mga responsibility niya. Okay? And then, pero depende yan sa mga companies. May ibang companies kasi na iba-iba yung mga responsibilities mo. Pero usually, ganyan yung third engineer. Siya yung sa generator, auxiliary engine, siya yung sa boiler. Okay, next, we have the fourth engineer. The fourth engineer, yung responsibility niya is the pumps, the valves, and then, yung purifier sa fourth engineer yon. So, yun yung usual na mga responsibility ni fourth engineer. Meron naman tayong fitter. So, if ever na kailangan mo ng mga welding, kailangan mo ng fabrication, so, fitter na yung bahala doon. Okay? And then, after the fourth engineer, yung iba, meron pang junior engineer. So, yun yung trabaho ng junior engineer. Halos parehas din yung trabaho ng fourth engineer. Okay? And then, we have the cadet. So, yung cadet, siya yung training officer natin. So, kailangan sa engine cadet, tinuturuan, kailangan din nag-aaral, nagtatanong. Pinaka-importanting trabaho ng engine cadet is magtanong. Kasi kung engine cadet ka at hindi ka nagtatanong, so
low performance ka sa evaluation. Bakit low performance, sir? Kung hindi ka pa naman nagtatanong, tapos nagbabasa ka lang, doon mo lang kinukuha yung mga information, di ba? Kasi yung ibang information na kailangan na wala sa manual or wala doon sa manual, siyempre, di mo makukuha yung mga information na yun kasi hindi ka nagtatanong. Manual ka lang ng manual. Okay, so nakita nyo, hindi nagtatanong. So, hindi interesado yung kadete na to. So, low performance agad. So, yun yung kailangan nating i-practice sa school para pagdating ng barko, na-practice mo na. So, gagawin mo talaga yun. Magtanong sa instructor kasi sa barko, ganun din yung trabaho mo as cadet. Later, pag naging officer ka na, so, syempre, hindi mo na yun pwedeng itanong yung mga tanong na pang-kadete kasi sinayang mo yung panahon na kadete ka pa, hindi ka nagtanong. Yun lang. So, based on my experience, mas malaki yung mga, mas mataas yung, mas maganda yung mga performance ng mga kadeteng tanong lang ng tanong. Kasi pag tanong ka ng tanong, alam mo na, nag-gather ka ng information, after 1 year, pag may lisensya ka na, okay, pag nag-acto ka ng fourth engineer, medyo konti na lang yung tanong mo. Yung tanong mo is pang fourth engineer na and then pang third engineer na kasi gusto mo rin ma-promote, di ba? So, pang higher level na yung tanong mo. Hindi yung fourth engineer ka pa, doon ka pa magtatanong kung, sir, ano bang purpose ng piston? Kasi nga, nasa school na yun, tinuturo, di ba? Tapos, second engineer ka pa, yun fourth engineer ka na, yun pa yung tanong mo. Dapat, kung fourth engineer ka na, medyo, tapos natanong mo na lahat ng tanong na pang kadete. Diba? Kung fourth engineer ka, dapat ang yung mga tanong mo, pang fourth engineer na. Or pang third engineer. Kasi, syempre, yun yung goal mo. Mag-increase or tumaas yung rank mo. Hindi yung third engineer ka, tapos magtanong ka, pang kadete pa. So, ganun, syempre, ako chief engineer yan. Parang delikado ako sa third engineer ko. Yung mga tanong niya, pang kadete pa, pauwiin ko na lang kaya, mag-request ako ng bagong third engineer. Pwede yun. For the sake of the ship, for the sake of the safety and the proper maintenance or okay lahat ng machinery mo, kailangan yung mga engineer mo is gustong matuto and then responsible. And then, pwede mong bigyan ng responsibility. Yung may salig ka, nakisalig sa ila. Okay? Next, we have the oiler. Siyempre, yung ibang barko may mga fitter pa. Yung fitter naman, siya yung bahala sa mga fabrication, welding, gas welding, kung ano ba yan. Okay, fitter yung bahala doon. And then, yung iba, meron pang electrician. So, sa electrician naman, siya yung bahala sa lahat ng electrical, motor side, electrical side. And then, yung electrical engineer naman, electrician is rekta siya kay chief engineer. Okay, so halos parang ka-level lang yan ni third engineer yung electrical engineer, electrician. And next, we have the oiler. So, yung oiler, siya yung parang support system natin. Kung kailangan natin ng katulong sa trabaho, pwede na tawagin si oiler, pwede na tawagin si wiper. Ganun yun. And then, yung usual naman na trabaho nila is sila yung naglilinis sa engine room, sa engine control room. Pero, syempre, as engineer, kung ikaw fourth engineer, kapag duty mo yung oiler mo, syempre, pwede mong tulungan. Kasi, nandun tayo sa barko para magtulungan. Hindi pa, trabaho na yan. Siya na bahala dyan. Pwede mong tulungan, syempre. Okay? So, if ever na may emergency naman or kailangan man tulong, pwede mo silang tawag agad. Kasi kung sila may trabaho, tapos ikaw wala ka naman ginagawa, pwede mo silang tulungan, pero hindi mo naman ginagawa. Tapos, in times na kailangan mo ng tulong, iwan ko lang kung tutulungan ka nila. Diba? May ibang mga oiler, wiper na medyo may edad na. For example, may oiler ako dati na 50 years old na, tapos ako 21 pa lang, 22 years old. So, kung 50 years old, paano mo yan Uy, oiler, tulungan mo ko, sabihin mo ganun. Hindi. Kailangan, respeto. Kung nagbigay ka ng respeto, syempre may babalik mo yun.
Kung tinulungan mo siya, syempre, tulungan ka rin niya. Pero kung hindi mo naman siya tinutulungan, wala ka namang ginagawa, tapos hindi mo naman siya tulungan, hindi mo naman ginagawa, so, possible, pwede ka rin hindi niya tulungan. Kaya namang, yung ibang mga oiler na 50 years old na, kahit pauwiin mo yan, hindi yan natatakot. Kasi eksperyensado na yan. Kahit saang barko, kahit anong company, pwede nilang applyan. Okay? So, I'm not sure kasi may ibang mga officers na hindi tulad yung style ko. Yung iba pag hindi ko na trabaho yan, pahinga na siya. 'Di ba? Pero sa akin, para sa akin, kung kaya ko, kung hindi naman ako busy, tulungan ko lang siya. Wala namang mawawala sa akin. 'Di ba? So part 'yon, para sa akin part 'yon ng pakikisama. Sa iba, hindi. Okay, so depende na 'yon sa officer. Hindi mo naman responsibility na tulungan siya. Okay, kusa na lang 'yon. Okay? So that's it. Oiler, wiper. Okay, yun. Linis. Minsan pwede mong tuan sila sa mga trabaho para hindi na masyadong mabigat yung trabaho mo. And then sila, tuto pa. Pwede rin yun. Pero pag may trabaho ka, tapos yung papagawa mo sa trabaho, wiper, tapos iwanan mo, tapos sa trabaho na yun, responsibility mo, if ever na may mga problema dyan, ikaw yung mananagot, hindi si oiler, syempre. Kasi hindi naman sila engineer, hindi naman sila officer, diba? So, wala silang pananagutan dyan, kasi trabaho mo yan. Tulungan ka lang niya. Next, we have the crew mixture, common language, and compatibility. So, may maraming mga barko na may mga ibang lahi. So, kung kasama kang Dutch, kasama kang Indiano, ano pa, kung mabaho yan, so, kailangan mong maging compatible. So, kailangan masanay ka sa baho. Joke. Okay? So, common language. So, syempre sa barko, English ang common language. Pero pag puro Pinoy naman kayo, pwede kayo magtagalog. Okay? So, yung iba kasi, for example, Dutch, tapos nagbibisaya ka, hindi ka maintindihan. Baka isipin nila, minumura na sila. Diba? Hindi naman maganda yon. Kaya minsan, yung ibang Dutch, nagda-Dutch din sila. Pag ikaw lang yung isa, doon, puro sila Dutch, nagda-Dutch silang lahat. Parang minumura ka rin doon. Diba? Nagtatawanan sila, hindi mo maintindihan. O ano yon. So, masakit sa feelings. So, kailangan, pag sila naman, English ka lang. Kahit na bali-bali yung English, basta naintindihan, okay lang yan. Compatibility. So, Pinoy, yung mga Pinoy naman is nag-a-adjust. So, compatible usually yung Pinoy sa ibang mga lahi. So, choice mo na yun kung gusto mo maging compatible. Minsan kasi, pag gusto mong hindi maging compatible, edi nagtataray din. Parang mga lang din. So, kailangan sa barko, huwag mong ipairal yung mga ganun. Okay? Crew health. So, sa barko, meron tayong mga IMO and ILO standard. So, meron tayong mga limit kung ilan lang yung rest hour, ilan yung dapat lang yung trabaho mo. Then, may rest hours ka pa. If ever may mga problema, pwede kang hingin ng tulong sa ILO, IMO. And then, minsan, yung mga doctors na sumasampa ng barko, so, minsan naman, wala. So, ikaw yung bababa, punta sa doktor. Sure. So, mga importante parts din ng ating mga trabaho is the crew contract. So, kung ano yung nasa kontrata, usually, yun lang din yung sundin mo. Okay? Kasi pag may nangyari sa iyo, nandun na din nakasaad sa kontrata kung ilan yung makuha mo. So, kung isang daliri, 50,000, paputol mo ng 10 para malaki-laking pera. So, joke lang yun. Mas maganda, safety first pa rin. Walang mahirapan ka nang sumampa kung bawas na sa katawan mo. Okay, ano pa? Mga sahod, nandun sa kontrata. Pinaka-importanting part talaga, sahod. So, kailangan i-check mo yung sahod mo. Kasi pag hindi mo na-check, sampa ka lang na sampa, yung sahod mo pala is oiler, tapos second engineer ka na, delikado yun. So, gutom yung pamilya, tapos sobra yung trabaho mo. Okay?
mga trabaho, pwede kang pumunta sa POEA, baka may mga, and then pwede ka rin direct sa mga companies, mga shipping companies, kung gusto mo ng trabaho. And then legal rights, sources of legal rights, meron tayong Philippine Republic Act number 10022, kung may mga problema ka sa barko, o problema ka sa kontrata mo. Okay, so this is an example of a training agreement. So sa left side, ito yung training agreement pag kadete ka. So, as gusto mo maging kadete, may training agreement kayo ng company. Okay? Then, on the right side, ito yung minimum safe manning document. So, safety ito ng barko. For example, yung barko mo, as minimum na kailangan tao dyan sa loob ng barko mo is 15 katao. Tapos, nagbabawa silang tao, 14 lang yung nilagay. So, hindi na yon safe sa barko. Okay? So, for example, yung nakasulat dyan, isang master or captain, isang chief mate, tapos isang officer in charge, isang chief engineer, and 2 ratings, yan yung minimum. Pwedeng tumakbo yung barko, kahit yan lang yung tao dyan. So, minsan, o usually, yung ginagawa ng mga companies is nagdadagdag silang tao, sobra, nagbibigay sila ng second engineer, bibigay ng third engineer, fourth engineer, oiler, wiper, ratings, nagdadagdag sila para sobra sa minimum safe manning ng barko. Pwedeng bumiyahe yung barko kasi sobra. Pero pag, example, nag-pandemic, bumaba halos ang kalahati ng crew, tapos, yung nakalagay doon is 10 ka dapat ang nasa barko, tapos 9 na lang kayo. So, hindi na pwedeng bumiyahe yung barko na yon kasi mas mababa pa siya sa minimum safe manning. Okay, so unsafe na yon. Okay? So, gagawin, antay muna ng crew, napapalit, sa sampa ng barko bago bumiyahe yung barko. Okay, ganun yun. Okay, so that's it. So I hope you have learned something today. And then I will send you a gawa na tayo ng Google Classroom, doon na lang yung activities. Okay? Thank you very much and God bless.